She looked pitiful, which annoyed him more. About what? About your wife. At bakit ka interesado sa asawa ko? Are we lovers? Are you my girlfriend? My mistress? Or perhaps my stalker? Naparunok ito. Please, wag kang magalit. Alam ko na nagkamali ako. Hindi ko alam ano naisip ko kahapon para magpunta sa bahay mo. I'm sorry. Di na nag-effort pa si Drake pahabain pang issue ng pagpunta nito sa bahay niya. Inamin na nito ang ginawa at ayaw niyang lumabas na pinalalaki niyang issue. Gayunman, binilaan niya pa rin ng babae. This is my last warning, Liana. You have no right to interfere with my private life. Hindi nga niya kinukonsidera ang babae kahit kaibigan, ngunit hindi niya na yun sinabi pa. Halos bumuo ng kuko nitong nakabilog sa ilalim ng mesa. Dahil naroon sila sa common area ng bar at di pa gaano maingay ang paligid, ilan sa mga naroon ay napatingin sa direksyon nila. Masama ang loob ni Liana. She saw Drake's wife. Malayo to sa mga tipikal na type ng lalaki. Ang gusto nito sexy, balingkinitan. Pwedeng irampa sa kung saan man to magpunta nang walang makikitang kapintasan. Bakit nito pinakasalan ng ganitong klaseng babae? Ilang taon siyang nag-serve at piniligay si Drake. Umasa siya at nangarap na makukuha niya ito. What she saw yesterday was a haggard wife, at kahit paparo nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na hindi to gusto ni Drake. Kaya't bakit umiinit ang ulo nito sa kanya ngayon? Sa kabilang banda, posibleng hindi rin naman to gusto ng lalaki at naasar lang talaga to sa kanya ngayon dahil sinubok niyang pasukin ang pribado nitong buhay. Hindi akalain Liana na kumuha na sila ng atensyon. Sinubukan niyang ilapit ang katawan sa lalaki at taplosin ang braso nito para kumalma. Baka sakaling lumambot ang loob nito sa kanya. She does that every time, but Jenny, one of her friends and a former rival in capturing Drake's Crawford's interest, approached them before she could get close. Boss Drake? Anito. Sabay silang napalingon sa babae. Lumarawan ng matamis ng ngiti ng kanyang kaibigan. Wow! What a surprise! Nagpunta ako rito para tingnan tong business ni Liana. Hindi ko naman akalaing makikita rin kita rito. Are you two? We're not. Agad na tanggi ni Drake. Nagpunta ako rito tulad mo. Tiningnan ko ang business ni Liana as a partner. Ngumiti na matamis ang lalaki. I see. Mind if I join? I mind, bitch. Sure. Tinuro ni Drake ang upuan sa kabilang panig nito, kaya naman napagigitaan nila ang lalaki. Nais niyang mabwisit. Ilang linggo siyang inabangan ng pagpunta rito ni Drake at pagkatapos ay makikihati si Jenny ng atensyon sa kanya. Inawakan niya ang baso ng alak sa kanyang harapan para maiwasan niyang ibaon ang kuko sa kanyang palad. Hindi ka ba hinahanap ng asawa mo? Tanong niya sa babae para na rin ipaalam kay Drake na kasal na sa Jenny. Sa kanyang katuwaan sumimangot ang huli. I came here to have fun. So, kaya hindi kita nakikita sa club ng ilang taon dahil may asawa ka na? Usal ni Drake. Ang tukoy dito ay ang club kung nasan sila espesyal na talent ni Jenny noon. Naasar siya sa takbo ng usapan dahil tila ba interesado si Drake sa babae. She's having a nice married life now, sabad niya. Come on, Liana. Alam mo naman kung anong pinagdadaanan ko ngayon. Ano bang pinagdadaanan mo? Baka makatulong ako. Arang lalaki. It's actually boring. Masyadong pakilamera mga biyanan ko, kaya't para ko nasasakal. Kung ibabalik kong nakaraan, mas gugustuhin ko mga panahon na nag-enjoy ako kasama ka. Ngumiti na makahulugan ng babae. It's good that I found you here. Lumarawan muli ang malagkit na tingin ni Jenny kay Drake na nakapagpabwisit sa kanya. Nais itong bulyawan o kaya naman itulak ito papalabas ng kanyang bar. May asawa na rin ngayon si Boss Drake. Usal niya. Really? Kung ganoon alam mo ang pakiramdam na parang may kulang sa inyong mag-asawa. Ano ba ang kulang? Baka kaya kong ibigay. Perhaps you're the missing piece, Boss Drake. Kung ibabalik ko lang nakaraan, mas gusto kong araw nung naglalaro tayo. Why don't we carry on with what we had? Nakaramdam siya ng inis. Ang mas nakalarma sa kanya ay tila interesado si Drake sa pang-akit ni Jenny. Sa kabilang banda, nagbigay yon sa kanya na sagot na hindi na gusto ni Drake ang losyang na asawa nito. Well, I'm going. At tumango si Drake. Pwede ba akong sumabay? Nakataksi lang kasi ako papunta rito eh. Malanding tanong naman ni Jenny. Oh, if that's the case, magtaksi ka na lang ulit pa uwi. Naglabas ng 1,000 bill si Drake at inabot yon kay Jenny. Kesa ako maghatid. Hayaan mo ako nilang sumagot ng pang-taxi mo. See you ulit. Bye! Nais sumahulog sa kinaupuan ng kanyang kaibigan na inaasahan sanang maihahatid ang lalaki. Puti nga sa'yo. Habang sakay ng kotse si Drake ay
Napaisip siya sa mga plano niyang gawin. Posibleng makasira o makatulong sa kanya ang paglapit niya kay Jenny. Hindi niya sigurado kung ano mararamdaman ng asawa niyang si Camia at ayaw niyang magkaroon ng problema. Hanggat maaari gusto niyang malinis ang relasyon niya rito sa loob ng 1 taong kasunduan nila. Habang nasa biyahe, naisip niya, tawagan na lang si Liz para makahingi ng payo. Hello! Sagot ng kaibigan niya sa kabilang linya. Di na siya nagpaligoy-ligoy pa. Are you busy? Nasa opisina pa ako. May problema? I just needed some advice. I met Jenny. She was one of the women I hired before and I met her tonight. Nang manahimik si Liz, alam na ni Drake ang iniisip nito dahil kakilala siya ng kanyang kaibigan. Hindi rin niya ito masisisi kung meron man tong alinlangan sa kanya. Sumulyap ng bahagya si Drake kay Mark na tila nagkukunwaring hindi narinig ang lahat at saka nagpaliwanag. We met by chance because she is a friend of Liana, who is one of my business partners. I did not meet her for sex. Being doubted by a best friend annoyed him. Liana? That performer, who I frequently hired at the club. She is a business partner now? Okay, hold on. When you say business, it means purely business without taking the clothes off and sucking each other's skin, right? Bakit mawala tong tiwala sa kanya? Liz, may asawa na ako. Kung ganoon, ba't ka nakipagkita doon sa Liana? No, not just Liana. Meron pang Jenny? Nakikinig ka ba? I said we're business partners, okay? Bago ka mang inis, makinig ka muna. Gusto ko sanang gamitin si Jenny para makaganti sa kaibigan ni William. I am just unsure how Camia would feel. Plano kong sirain ang kasal nila kaya't lang baka mag-isip ng di maganda si Camia? Plano mong akitin si Jenny hanggang masira sila ng asawa niya? That's right. Do you think Camia could manage it? Natatandaan mo bang kahapon lang, pinasok ang bahay niya at muntik nang mapahamak si Camia? She's having too much right now. I think kung plano mong gantihan ng mga sumira sa kanya, gawin mo na lang. Pero ano bang makikita mo sa bagay na yon? Don't you intend to part ways one day? Di alam ni Drake kung ano makukuha niya sa bagay na yon, basta't ang alam niya, nais niyang igante si Camia dahil asawa na siya nito. Isa pa may rason na nagkataon na naglandas ang mga buhay nilang dalawa mula pa na magsimula ang kalbaryo ni Camia sa kamay ni William at ng mga kaibigan nito. Yun ang rason kung bakit gusto kong gumante because I can help Camia now. I'm her husband and that's the least I can do. Kung sakaling maghiwalay kami na landas isang araw, hindi ako matatakot pakawalan siya dahil nasira ko na isa-isa mga posibleng gumawa ng kapahamakan. But what if you fell in love with Camia? Paano kung di ang mga taong yun ang kasakit sa kanya kundi ikaw? Napalunok siya sa tanong ni Liz. No, she's the one who suggested 1-year commitment at sigurado ako may plano siya kung saan di ako kasama. Natagpuan ni Drake si Camia na may bitbit na box sa 2 palapag ng bahay. Napangiti siya na sumandal sa gilid ng pintuan. Lumingon to sa kanya na makarinig ng kaluskos. Hi! Pasensya ko na kung lagay ko rito ang ibarang gamit na inlist ko sa kwarto na inayos ko para lagyan ng gamit na hindi na kailangan pa. Hindi siya agad nakasagot dahil pinakiramdaman niya pa ang kanyang damdamin na hindi pamilyar sa presensya ni Camia. Nakapagtatakang nagustuhan niya ito. I hope it's okay with you. Ani Camia na walang makuhang tugon sa kanya. Kung ito ang napili mong kwarto, ito na yon, Camia. Ako dapat ang magpapasensya dahil hindi ako naghanda para sa storage room. Kumain ka na. Bigla niya narinig ang pagkulon ng tiyan nito. Bigla tuloy ang paghawak ni Camia roon, habang namumula sa pisngi na hindi makatingin sa kanya. I'm sorry. Naging abala kasi ako sa pag-aayos ng bahay natin. Nilahad niya ang kamay dito. Come with me. I will prepare dinner because you must be tired. Inabot naman ni Camia ang kamay niya. Ngunit tumatanggi ito na siya na maghahanda ng hapunan. Ako na lang. Sisiguraduhin pagod ka sa trabaho? Sigurado rin ako na pagod ka sa pag-aayos ng bahay. Di na to nakipagtalo pa sa kanya. Ngunit tinulungan pa rin siya nito sa malilit na bagay tulad ng paghugas at paghiwa ng gulay at kung ano-ano pa. Napapangiti na lamang siya dahil di niya inaasahan na masarap sa pakiramdam ang ganito na may makakasama siya sa maliliit na gawain. Nang matapos nga silang kumain, inayaya na siya ni Camia na uminom ng tsaa sa swimming pool area. Kapwa sila nakatingin sa tubig na nangistap habang hinahaplo sa manipis na hangin at natatamaan niya ng ilaw mula sa paligid. Sa palagay mo, makakasurvive na ako sa school ko ngayon? Tanong ni Camia. Nakaupo sila sa
magkabilang tanning bed, habang Kappa may hawak na maliit na lamesa. Kamya, you're doing great. Ba't mo pinagdududahan ng sarili mo? Ito lang ang ayaw niya kay Kamya. Nililingon ang pangit na nakaraan. Gayunman hindi niya ito masisisi. Masyadong masakit ang naganap sa akin sa school ko noon. I was humiliated. Naikayom Drake ang kanyang kamao. As your husband, if you let them shame you right now, it would be the same as letting them insult me. Do not forget, we are now husband and wife. Kapag hinayaan mo mga taong nasaktan ka, uulit sila. Kapag pinakita mong matapang ka at handa ka ibalik sa kung anong pangit ang ginawa nila sa'yo, ng 7 beses, sila mismong lalayo sa'yo. Ganyan ba ang ginawa mo kay Victor? Tanong ni Kamya na hinarap ang kanyang mata. It was clear. No darkness or hidden meaning behind them. Yes, wala sana kung planong patulan si Victor. Pero kung di ko yun gagawin, sigurado ako, pepestihin ka na niya dahil alam niyang natatakot ka. I just took action, Camila. Nagkataon lang na si Victor ang nauna. Nauna? Do you mean to say you also have plans for his other friends? Naningkit ang kanyang mga mata. At saka naging tapat kay Kamya. Yes. What can I do to help you then? Tanong ni Kamya. Binaba ang tasa sa gilid at nilapit ang mukha kay Kamya. Help yourself, Kamya. You did it once with Victor and you can do it again. Iyahatid ko sila sa'yo at gagawin mo kung ano ba ang ginawa nila sa'yo. Ng 7 beses na sakit. Matapos sabihin yon, dinaman niya ang labi ni Kamya. He closed his eyes to feel her even more. In between their lips, he muttered, Let me see your scars again. Remember how I said I'd cover the sofa with paint? Kung ganon, gusto ko ng bagong style. Cover it with new art. Narinig niya ang pagsinghap nito nang maplos ang kanyang kamay sa isa nitong dibdib habang minamamanan niya ang leeg nito. Soon, he carried her inside. Boss Drake, here are the new applicants for the secretary position. Nilapag ni Sarah isang folder na may papel sa kanyang mesa. Yes. Isn't Mara under you? You should be the one to choose. Tukoy niya sa isa sa 4 na sekretary ng kanyang team. Yeah, but I also considered telling you about a certain applicant in case you found intriguing and decided to select her as well. Kuryosidad niyang binuksan ang folder. Isang lalaking bumungad sa kanya. Siya ang napupusuan ko sana. After Mara became pregnant and forced her to take a break, I intend to hire a man this time to avoid a repeat of the situation, but Sarah was condemning discrimination against women. Rather, she was pointing out that in the most recent incident, they were dealing with workloads. Kasabay na sinabi nito ang pagsuri niya sa kasunod na aplikante. It's her. Hire both of them. Dalawa sila, boss? Yes. Wala akong plano magstay dito sa Jenny. Ang pagkakaalam niya, nagtatrabaho sa Jenny sa opisina ng pamilya ni Jericho matapos itong magtrabaho bilang modelo. Posibleng yon ang ginamit ito para makapag-apply sa opisina niya. Naiilang na lamang siya na nagpatuloy sa trabaho. Narito siya para makipaglaro. Ibigay na natin sa kanya ang playground. Huwag niya lang akong sasihin kung siya ang taya. Umismid siya. Tumunog ang kanyang cellphone at nakita niya ang mensahe ni Orion. May nakalakip doong larawan ni Kamya na kung kumakain to sa cafeteria kasama ng isang babae. Orion, boss, walang problema kay Miss Kamya. Meron ka agad siyang kaibigan sa school. William gritted his teeth while clenching his fist in anger. Naroon siya sa kanilang tambayan kasama sina Jericho at Brian sa mga kaibigan niya dahil nakakulong sa kasalukuyan si Victor. Bukod sa trespassing, kinasuhan to ni Kamya ng attempted rape. Dito makakalabas ng kulungan dahil positibo rin to sa droga. Kausapin mong brother-in-law mo. Hindi naman siguro sasabihin ni Kamya ang mga ginawa natin sa asawa niya? Ani Brian, modelo ito sa kasalukuyan. Everything that happened to Victor was his fault. Sagot pa niya. Bago nilagok ang alak na naniningkit ang mga mata, ang totoo hindi niya yon kasalanan. Ginamit niya si Victor para lang alamin kung ano ba ang kakayahan ni Drake. Hindi nga siya makalapit sa babae dahil mahigpit ang lugar na tirahan ng mga ito. Hindi rin lingid sa kaalaman niya na pinagmamasdan nila ni Drake. He must do something. Sinubok pa ni Victor ang asawa ni Kamya. Alam natin na pare-parehas ng restaurant niya ang may kasalanan sa naghanap na pagsabog. Imbes na kausapin niya tayo at humingi ng tulong sa atin, mas ginusto niyang ubusin ang pasensya ni Drake.
And visiting Drake's residence was the worst thing he had ever done. Katwiran niya. Matalim ang mga mata na tumingin sa kanya si Jericho. But wasn't this your idea? Didn't you tell him to do that? Huwag mong isisi sa akin kung bobo si Victor. Aniya. Galit na binasag ni Jericho ang baso nito. Fine, it was his fault, but I'm fucking out. Wala akong panahon sa problema ni Victor. Abala ako sa opisina namin at kailangan kong makuha ang general manager position bago yun maagaw ng kapatid ko. I don't have time for such nonsense. Tumayo ang lalaki. Umismid naman si William na tinulak sa dibdib ang kaibigan para to pigilan. What, huh? Are you running away from what you've done? What did I do? Ikaw ang nagdala kay Kami noon sa stag party ko. We paid you for that. Wag mo rin akong subukan, Will. Nagkiskis ang ngipin nito. Gusto ko pa rin isipin na magkaibigan tayo pero ikaw ang nagdala sa amin kay Kamya para lang sirain siya. That's bullshit. You're just fucking scared of Drake. Ngumisi siya na nakakaloko. Nakakatakot ba na baka ikaw ang isunod niya? I am not. Come on guys, hindi dapat tayo nag-aaway-away. Pinaghiwalay sila ni Brian dahil konti na lamang at magsusuntukan na sila nito. Ginisihan niya sa Jericho. Nasa business ang pamilya mo. But much like in a game of chess, Drake is a rook, while you are only a pawn. You were an obstacle in his way, and he could seize you at any moment without your knowledge. Halatang natamaan niyang ego nito kaya naman halos sunggaban siya nito kung hindi lang nito pinigilan ni Brian. Kumalma muna kayo. I'm out. Anito na tinungo na ang pintuan. Jericho, tawag pa dito ni Brian. Hayaan mo siya. Sigurado ako na babalik siya para humingi ng tulong sa atin. Pukaw niya rito. Nanambalik ang pananalitay ng galit sa kanyang katawan nang mawala na sa Jericho. Sa palagay mo ba sinabi nga ni Kamya sa asawa niya ang naganap sa atin? Tanong ni Brian. I am not, sir. Why? Are you scared? Of course I am. Natatakot ang internet sa panahon ngayon at bigla na isang kilalang modelo sa industriya. Magdudulot ito ng malaking iskandalo sa akin. Ayoko na biglang lumabas ang nakaraan ko kay Kamya. You shouldn't be worried about it. Hindi bobo si Drake na baka sirain ang reputasyon ni Kamya. Bumuntong hininga ito at tila nabunutan ng tinik. Aalis na rin ako. May schedule pa akong pupuntahan. Sumabay na siya rito sa paalis. He was annoyed. Oh, that Kamya has a support now, and that is Drake Crawford. Kailangan na may gawin siya. Babawiin niya si Carmina. Nag-drive na siya sa kanyang motor papunta sa opisina ng mga Crawford. Hindi siya nabigo nang makita si Drake na may dalang kape. Halatang binili sa tindahan na katapat ng opisina nito. He was smiling while looking at his phone. Si Kamya ba ang kausap nito? Kamya is mine. Nagdidilim ang mga batang binilisan niya ang kanyang motor, tsaka ito pinunteriya. Ngunit mabilis ang reflex ni Drake. Bagyatang pumigil sa kanyang daan. No, hindi ka makakaiwas. Hinablot niya ang coat nito kaya naman sumabit ito ng ilang segundo, tsaka niya ito binitawan. Ngunit hindi niya akalain na mabubunggo si Drake ng kotse na nakasunod sa kanya. Gumulong ang lalaki sa windshield ng itim na kotse at pagkatapos ay bumagsak ito sa sahig. Bilang sila rin, curious siya sa kalagayan ng kanyang biktima. Huminto ang kanyang motorsiklo ilang metro mula kay Drake, kasama ng itim na kotse na humihinto sa mga gulong nito. Boss! Sigaw ng isa na halatang si Drake ang tinutukoy. Hinayaan niya siya sa mga ito at saka pinagpatuloy ang pagmamaneho. See that, Kamya? This is all your fault.